Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger at dito tayo ngayon sa area na malawak at kitang-kita ang sinag ng araw. So mainit pa dito, mag-alas 5 pa lang. So pag-usapan natin yung mga kabs ang tungkol sa trabaho ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia, kung mahirap ba at madali ba. Kaya gumawa ako ng vlog mga kabs para sa ating mga kababayang mga Pilipino dahil marami nagtatanong o comment sa ating video kung mahirap ba daw ang trabaho dito sa bansang Saudi Arabia bilang cleaner o housekeeping. Alam nyo dati mga kabs, marami akong video na ginawa tungkol sa paglilinis sa trabaho ng mga housekeeping dito mga kabs. Kaya lang sa kasamaang palad pinagbawal ng aming kumpanya na gumawa ng video na naka-uniforme at lalong lalo na sa trabaho mga kabs. Kaya ang lahat ng video na 100 video na ginawa ko mga kabs ay burado kaagad at pinabura ng aming kumpanya. So wala tayong magawa mga kabs kundi sumunod sa rules ng ating kumpanya. Pero huwag kayong mag-alala mga kabs dahil meron pa rin naman tayong natira tungkol sa mga housekeeping idea at mga interview kung paano pumasa, paano mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia pag pumunta kayo dito at mag-apply ng trabaho mga kabs. Trabaho kung mahirap ba o madali lang ba ang trabaho dito sa mga housekeeping o cleaner mga kabs sa Saudi Arabia. So ang sagot ko dyan mga kabs ay depende po sa area na mapuntahan nyo at depende po sa mga building na mapuntahan nyo kung anong trabaho nang ipapagawa sa inyo ng mga supervisor at mga team leader nyo mga kabs. So isa-isahin natin mga kabs no, ang umpisa pa lang ng trabaho dito mga kabs ay shifting tayo mga kabs. Ang shifting ng mga trabaho dito mga kabs ay mayroong 6 to 6, 7 to 7, 8 to 8 mga kabs. Yan ang mga shifting ng trabaho dito at kailangan mga kabs gumising ka ng maaga para magluto at magbaon, tapos mag-abang ka ng service. Ang service dito mga kabs ay free, wala kang babayaran, ihatid kayo ng kumpanya, hatid sundo mga kabs. Sa time in, time out naman mga kabs ay hindi kayo gagamit ng time card, gagamit kayo ng finger swipe o apps ang gagamitin nyo, i-barcode nyo lang yon. Yan ang ano dito mga kabs, pag time in, time out. At saka pag time in mo mga kabs, kailangan 7 o'clock example, tapos pag out mo naman mga kabs, 7 o'clock din. Sa break time naman mga kabs ay mayroong break time dito na 1 hour and mayroon ding 30 minutes mga kabs. Depende sa area mo. Halimbawa, area mo ay mga delikadong area, kahit 1 oras ang break time mo, pwede mong gawing 30 minutes para makabalik ka agad sa area mo at hindi magka-problema ang iyong area. Mga gamit na mga housekeeping dito mga kabs ay mop, polisher, wiper at iba pa, dust mop, dustpan. Yan ang mga gamit na mga housekeeping dito mga kabs sa Saudi Arabia. Ang magtuturo sa inyo yan ay ang mga housekeeping team leaders at supervisors kung paano gagamitin. At bago kayo mag-umpisa yung trabaho, i-train muna kayo ng mga supervisors at mga team leaders kung paano i-handle ang mga area at paano ito pangangalagaan. Sa trabaho naman ng mga lalaki ay mag-dust mop sa hallway, sa CR, mag-washing, mag-maintain sa cleanliness sa CR, yan ang mga trabaho ng mga lalaki. Mag-bopping machine, mag-scrubbing, yan ang mga trabaho ng mga lalaki. So ang trabaho ng mga babae dito mga kabs, lalo na kapag sa hospital na assign, pag discharge ng pasyente, paglabas ng pasyente, ang mga babae papasok sila, ayusin ang mga lamesa, mga upuan, magpunas ng mga kama ng pasyente, para pagpasok ng bagong pasyente mga kabs, malinis na yung kwarto. Yun ang mga trabaho ng mga babae dito na cleaner o housekeeping. May na-assign sa ward, may na-assign sa mga ICU, mga iba-ibang department ang i-assign mga kabs sa pagkapag sa hospital kayo mag-cleaner mga kabs. Ang kadalasang mga trabaho ng mga lalaki, minsan naghahakot ng mga stocks, mga materyales ng mga housekeeping, mayroon din mga kabs sa medical store at saka mga pharmacy, rin ang mga trabaho ng mga lalaki mga kabs. Mag-dust mop sa hallway. Hindi mo totally masabi mga kabs na mahirap ang trabaho dito sa Saudi Arabia. Dahil mga kabs, hindi ka naman bantay sarado ng mga supervisors at saka team leaders. Hindi gaya sa Pilipinas na 8 oras ka talagang halos binabantayan mga kabs. Dito pa sa nagtrabaho ka lang mga kabs, okay na sa mga supervisors saka team leaders yan mga kabs. Dito sa Saudi Arabia mga kabs, maraming klase ng cleaner. May cleaner sa hospital, may on-call cleaner at saka may mga cleaner mga kabs sa mga malalaking building. Ang mga on-call cleaner mga kabs, yun ang mga kadalasan nun, mga babae, pinapalinis sila ng mga bahay ng mga boss, mga kung may mag-request sa kanila. Pero hatid sundo pa rin yun mga kabs sa mga sasakyan, libre pa rin yun mga kabs kapag on-call cleaner ka mga kabs. May mga trabaho din sila mga kabs na 8 oras, mayroon ding mga 12 hours mga kabs, depende sa tawag ng nagpapalinis mga kabs. Hospital naman mga kabs, ang duty kadalasan sa hospital ay 12 hours, kagaya ko sa hospital ako na-assign. Sagad talaga yan mga kabs, 12 hours ang duty at 4 na oras ang overtime.
Dito sa Saudi Arabia mga kabs, ang mga cleaner, hindi mo maiwasan mga kabs na may mga pressure na trabaho. Kaya ihanda mo yung sarili mo kapag mga trabaho na pressure. Kailangan habaan mo yung pasensya mo mga kabs sa mga trabaho na minsan mayroon mga pressure talaga, hindi natin maiwasan yan mga kabs. Halimbawa sa mga pressure na trabaho mga kabs, kapag kayo ay na-assign sa hospital, lalo na mga kabs kapag tinatawag nila mag GCI, mag-inspection sa hospital, pressure talaga ang trabaho niyan mga kabs, dahil lahat ng mga sulok mga kabs ay lilinisan, kailangan i-disinfect. Yun talaga ang mga pressure na trabaho, yung mga mag GCI at saka magsibahe mga kabs. Kasi ang mga hospital dito mga kabs ay laging ini-inspect once a year mga kabs sa mga sibahe at saka GCI. Kaya ang kailangan lang mga kabs, ihanda mo yung sarili mo, magtitiis, magtsatsaga talaga mga kabs, dahil tayo ay naghanap dito ng trabaho at naghanap tayo ng pera para sa ating pamilya. At saka mga kabs, huwag po kayong mangamba dahil hindi lang naman kayo nag-iisa sa area, marami rin kayo, minsan naghati-hati. Ang mga area mga kabs, dinivide na po yan para sa mga bawat housekeeper. Ang makasama mo dito mga kabs, Bangladesh, Nepal, Indian at saka mga Pilipino. 4 na nationality, pang-4 ang mga Pilipino. Yan. At huwag po kayong mangamba kapag nag-iikot ang mga supervisor at saka team leader, sila lang po yung naninita mga kabs. CEO ng mga building, mga halimbawa kung mga housekeeping managers, mga housekeeping supervisor, sila lang po yung nanita. Hindi kayo sa Pilipinas mga kabs na sumbong dito, sumbong doon, hindi ka nagtrabaho, umupo ka, hindi kabs. Kung sino yung naatasan na sa departamento na member ng housekeeping, okay, nangangalaga sa mga housekeeping mga kabs, sila lang po yung may karapatan na magsita or magsita sa mga housekeeping kung nakaupo ba or wala, hindi na nagtatrabaho. Dito mga kabs, sa unang araw, pangatlong araw at isang linggo, manibago ka talaga dahil hindi mo alam yung lingwahe. Pangalawa mga kabs, manibago ka sa trabaho dahil ibang bansa ito mga kabs, hindi kayo sa Pilipinas na komportable ka talaga. Kaya maka-adjust ka rin yan mga kabs pagka lipas na mga 1 buwan mga kabs o 2 buwan. Masasanay ka rin sa mga lingwahe, masasanay ka rin sa mga tao dito mga kabs na iyong makasalamuha. Advice ko lang sa mga nag-apply ng mga housekeeping, kapag kayo ay nandito na, kung anong pinapagawa sa inyo mga kabs, gawin nyo. Kung anong pinapagawa sa inyong trabaho, tapusin nyo mga kabs. Yun lang talaga ang may advice ko sa inyo. Walang mahirap, basta gagawin nyo lang ang trabaho na pinapagawa sa inyo. Ako dati mga kabs, sa totoo lang, takot din ako pumunta dito sa bansang Saudi Arabia para mag housekeeping dahil akala ko mahirap ang trabaho, baka lagi ako mahuhuli, hindi ako makakain ng tama. Depende lang yan mga kabs, pagdating dito malalaman mo ang mga trabaho at saka mga routine, alam mo na kung paano ang diskarte mga kabs, masasanay ka rin. Sa 10 taon ko dito pagtatrabaho bilang housekeeping mga kabs, may mga trabaho na medyo mahirap, mayroon din mga araw na medyo maluwag lang mga kabs. Kaya lang ang nakakaano dito mga kabs, nakakainip, minsan maghihintay ka sa oras na matagal. Lalo na mga kabs kapag wala ka ng ginagawa, maghintay ka ng oras, mas lalong tumatagal ang oras kapag hinihintay mo at wala kang ginagawa. Kumbaga mga kabs, inip. Sa trabaho naman mga kabs, yung routine araw-araw, pare-pareho lang, kaya minsan mauumay ka rin mga kabs sa routine ng trabaho dito. Okay mga kabs, para sa ating mga kababayan gusto mag-apply ng housekeeping dito, mayroon tayong mga videos na ginawa, question and answer interview, mga interview ng mga housekeeping kung paano pumasa. Huwag niyong kalimutan puntahan ng channel natin, Kaboss na Vlogger. So yan po mga kabs, no? Lakasan nyo lang ang loob nyo kapag kayo ay nag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Huwag po kayong matakot, lakasan ang loob at kailangan determinasyon mga kabs. Walang height limit dito mga kabs. Ang age limit natin ay 35 years old, babae o lalaki, para maka-apply dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Mga kabs, hanggang sunod na mga video. Maraming salamat sa inyong panood at suporta. Ako si Kaboss na Vlogger. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo ng mga video na aking gagawin mga kabs. Thank you very much for watching.